Hello world, it's me Doju. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, gagawa natin ng video. Doon nagawan ko na to ng parang portion lang pero kasama sa ibang topic. So wala talaga siyang specific na video tutorial na para sa kanya na nagawa ko. So ngayon gagawa natin. Pag-aralin natin ngayon, ano ba yung flowchart, yung algorithm and pseudocode? Ano ba siya? Para saan siya ginagamit? Ba't may ganun pa tayo, 'di ba? So isa-isahin natin yung mga kaibahan nila. So bago natin sila i-breakdown, gusto ko kayong bigyan ng parang visualization guys. For example, isa akong engineer, 'di ba? Tapos meron akong mga tao. Like may electrician, may tubero, may mason, may steelman. Kahit na iba-iba sila ng designation, para hindi magkandal leche-leche yung trabaho. Gagawa ako ng tinatawag na blueprint. Meron tayong sinusundan, lahat tayo, kahit iba-iba tayo ng designation, meron tayong sinusundang plano or blueprint. Yung algorithm, pseudocodes, and flowchart, parang ganun siya guys, okay? Pag-aralan na natin, unahin natin yung flowchart. What is a flowchart? So yung flowchart guys, yun ay representation ng algorithm. So meron tayong algorithms, diba? So papaliwanag ko rin yung algorithms, okay? And pseudocode. So unahin natin yung flowchart. Yung flowchart, nire-represent niya yung flow ng algorithm or yung algorithm itself, nire-represent niya yun. Pero using visuals, okay? Yung mga shapes, di ba? Kaaralan na natin yan ng freshman. So, mamaya, papakita ko sa inyo, kukuha ako ng isang flowchart, tapos subukan natin gawa ng algorithm and pseudocodes, okay? At saka yung actual coding. So, napakasimple lang ng flowchart. Ganun lang siya, guys. Siya ay visual or graphical illustration na nagpapakita or nire-represent niya, pinapakita niya yung parang plano ng algorithm using visuals. So, ginagamit natin dito yung mga shapes. Like, kung naalala niyo yung oval, di ba yung oval, yun yung start. Yung parallelogram, siya naman yung input. Pwede rin siya yung output. Yung rectangle, siya yung process. Di ba? Ganon. Mas madali to, kumbaga, kung titignan lang natin yung shapes, mas madali nating magigets yung flow ng algorithm. So, yun yung gamit ng flowchart, guys. So, mamaya, maglalabas tayo ng isang flowchart. Okay? Tapos, lalagyan natin ng algorithm. Speaking about algorithm naman tayo. Ano naman yung pinagkaiba ng algorithm sa pseudocodes? So, yung algorithm, guys, sinabi ko na to na siya yung step by step. So, madali namang intindihan, step by step na rules or sequence, step by step na procedure. Yan, kung paano natin patatakbuhin yung isang program or yung system. So, ganun din naman yung pseudocode, step by step din naman yun, di ba? So, ano talaga ang pinagkaiba nila? So, yung algorithm, guys, siya ay parang conceptual or concept, okay? Logic and idea. Kumbaga, hindi niya masyadong ine-elaborate ang algorithm. So, para siyang technical way of showing the step. Parang ganito, guys. For example, sabi ni algorithm, magluto ka at kumain. Yun ang sabi ni algorithm, okay? Ganun siya ka-technical, sobrang logical niya. Paano naman si pseudocode? Si pseudocodes, ganun din guys. Okay, pinapaliwanag niya din yung step-by-step procedure. Ang pagkakaiba lang, si pseudocodes, so ini-explain niya yung step-by-step na mas maiintindihan ng isang programmer. For example, di ba kay algorithm, sabi niya, magluto ka tas kumain. Kay pseudocodes guys, iba. Kunin mo yung kaldero, merong ulam dun sa rep, lutuin mo. Maghain ka, ready mo na lahat, tas kakain na tayo. Parang ganun si pseudocodes guys, okay? Medyo detailed siya ng konti at mas naiintindihan siya ng isang programmer. Hindi siya basta logic lang, basta concept lang or idea lang. Okay guys? So ang tanong natin, meron na pala tayong algorithm, bakit pa natin kailangan gamitin yung pseudocodes? Yun nga, yung sinasabi ko sa inyo. Kaya ako pinaliwanag yung pagkakaiba nila. Kasi si algorithms, masyado siyang conceptual or logical siya. Maintindihan mo siya, pero there's something in between na tatanong ka ng tanong, di ba? Ganon. Asan ba yung ulam? Ganon, parang ganon. Pero si pseudocodes guys, ang problema na sinusolve kaya tayo gumagamit ng pseudocodes is para mawala yung mga gaps sa communication. Okay? So the programmers or the developer can easily understand kung ano yung dapat mangyari. Okay? Kung ano yung dapat gawin. So it reduces yung communication gap and yung pagtatanong and yung confusion. Okay guys? So ngayon na napaliwanag ko na yung concept nila. Bakit hindi natin subukan sa coding? Okay? Subukan nating mag-code. Tapos kuha tayo ng flowcharts, lagyan natin ng algorithm and lagyan natin ng pseudocodes para masubukan natin. Makita natin talaga visually and actually kung ano yung pagkakaiba nila. So, without further ado, coding na naman tayo guys. Syempre, alam nyo na, open na natin yung ating mga code editor. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na masubscribe? If oo, please guys, don't forget to click the subscribe button kasi habang nag-grow yung community na to guys, yung channel natin is lalo kaming na-inspire na gumawa pa ng mas kapaki-pakinabang at mas madaling intindihin ng mga tutorial videos. And in return guys, we will always try to do our best to deliver more valuable contents. Yun lang, balik na tayo sa tutorial. So ngayon guys, nakita ninyo, meron na akong kinuhang flowchart, di ba? Tapos, eto na rin yung ating C++. C++ yung gagamitin ko kasi C++ yung pinakamarami kong tutorials dito. So as you can see, ready na rin yung ating main function dito and wala pa tayong ginagawa, okay? So ngayon, tignan niyo yung aking flowchart example dito. So ang gagawin natin is susubukan natin siyang gawan ng algorithm, pseudocodes at i-implement natin siya sa coding. So, nangyari ako yung developer. Tapos, ito yung flowchart, di ba? So makikita mo ngayon yung plano. Ito pala
pala yung flowchart. Meron tayong start, input number 1, input number 2. Yung process natin is ipag-add natin sila. Tapos may output, sum. Tapos end of the program. Ganon. Dito pa lang, magkakaroon na ako ng idea. Diba? Kasi simple lang naman tong example na to. Pero in real life guys, medyo complicated yan kapag mahaba na yung system. Maraming dapat gawin dun sa data. So stick muna tayo dito sa simple. Using flowchart, magkakaroon na tayo ng idea agad. Paano natin siya i-code, diba? Ganon. So ngayon na meron na tayong flowchart, edi subukan natin, gawa natin ng algorithm. So maglalagay ako dito ng multiple comments. Ayan. Dito ko lalagay sa loob yung algorithm. O, algo na lang lagay ko. Algo. Ayan. At paano natin nasabi na pag algorithm, sobrang conceptual niya. So pag algorithm ginagamit natin guys, numbering yan, naka-number. So nakalagay dito, start. O ayan, input number 1. Yan yung second process natin. Diba? Start, number 1. Number 2, input number 1 or input first number. Ayan. Number 3, input second number. Okay? Second na lang lalagay ko para maiksi lang. Number 4 natin is 1, 2, 3, 4. Meron tayong process. 3, 4. Number 4 natin is process. So, anong process natin? So, i-describe mo siya. Bibigay mo sa kanya yung idea. Ano yung process? Ano yung number 4? Add the two numbers. Ayan. Ganyan lang. Add the two numbers. So, number 5, magkakaroon tayo ngayon ng display output. Okay? Or display result. Number 6, kung start yung una, ano yung dulo? End yung dulo. Okay? Ganito lang kasimple guys yung algorithm. Diba? Ganyan siya. So, medyo parang conceptual siya masyado. Walang palipaliwanag. Basta, eto mangyari. Start, input first number, input second, add, display result, and ganun lang siya, okay? Paano naman kapag ka pseudocodes, okay? So, subukan natin, gawa tayo ng pseudocodes. Pseudocode, ayan. Sa pseudocodes, guys, sabi ko nga sa inyo, para tayo nagko-code using a human language or yung natural language natin. So, though, step by step pa rin siya, guys, okay? Pero hindi siya kagaya ni algorithm na merong numbers. So, paano ba ang pseudocode? Ang pseudocode, guys, alam nyo na to, di ba? Freshman pa lang tayo, alam na natin. Paano ba mag-pseudocode? So, begin. Yan, yung tayo magsisimula, hindi sa start. Begin. Tapos, baba tayo. Maglagay tayo ng indentation para malinaw. Input, num1. Ayan, di ba? Number 2 is input, num2. So, wala siyang numbering, pero makikita mo expressively kung paano yung mangyayari sa coding, di ba? Maliwanag siya. Tapos, yung dito, walang number. Yung sumunod is sum. Okay? Tapos, equals num1 plus num2. Pagkatapos ng ating input at operation, ano next? Di mag-output na tayo. Output, anong i-output mo? Yung sum. Tapos, sa baba, end. Ganun lang siya guys. Nakita ninyo yung kaibahan. So, ano mas madali? Algorithm o pseudocode, di ba? Kung ako tatanungin, guys, mas madali ang pseudocodes, okay? Kasi makikita mo talaga paano niya in-structure, di ba? So, parang sinasabi niya na sa'yo, start, input num1, input num2. So, gagayahin mo na lang siya sa coding. Hindi nakagaya kapag conceptual siya, guys, ganito. Wala kang idea, paano? Di ba? Sinasabi niya lang sa'yo yung specific logic or yung idea or yung logic na dapat mangyari. Na, ito yung mangyari. Mag-i-input, mag-a-add, mag-display. Okay? Hindi kagaya dito, pag sinabi ng sum, hindi lang basta sum. Pakita niya kung anong nangyari sa sum. Ano nangyari sa sum? Inad yung num1 sa num2. Tapos sa output, ano yung nangyari sa output? Dinisplay niya yung sum. Nakuha ninyo guys. So ngayon, nabuo na natin yung tatlo. Okay? Meron tayong flowchart, meron tayong algorithm, and meron tayong pseudocode. Ngayon, subukan natin sa coding. Yan. So hatiin natin to sa tatlo para masaya. So ayan guys, as you can see, naintindihan namin yung struggle nung nag-aaral watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos ipopost mo pa kapag kailangan mong kopyahin yung code. Kaya naman guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung mga topic, yung mga code example, yung mga explanations. And so many times guys, yun din yung ginagawa kong timeline at keywords para sa mga topic na ginagawa ko dito sa YouTube. So ang masasabi ko lang guys is mas advanced pa yun kumpara sa mga topic natin dito. Mas marami siyang laman. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating unlisted videos guys, ito yung mga tutorial na hindi namin pinpublic. You can only access them kapag meron kang link. Makakatulong sa inyo tong PDF. Napakamura lang niya guys. Bakit may bayad? Kasi syempre, nag-hire ako ng mga tao na tutulong sa akin gumawa. So if you're interested guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Again guys, yun lang. Balik na tayo sa tutorials. Nagsama-sama ko na silang tatlo, okay? Meron tayong flowchart, meron tayong algorithm, and meron tayong pseudocodes. Yan, para makita talaga natin. So ngayon, subukan natin sa coding. Allow natin yung kanyang logic. Okay? So pare-pareho sila sa umpisa. Start,
begin. Okay, so begin tayo. Ito na. Ito na yung begin natin yan. Anong next? Nag-declare na ako ng function. Anong next? So next natin gagawin is mag-input tayo ng first number. Ganon din kay pseudocode. Ganon din kay flowchart, diba? So dito mahalaga na pagkatapos mo mag-aral ng algorithm, pseudocodes, and flowchart, mag-aral ka rin ng coding. Bakit? Hindi naman kasi pag sinabing input agad. Dahil nag-aral tayo ng coding, alam natin na kung kailangan natin mag-input, kailangan natin mag-declare ng variable. Ayan, di ba? O, alam nyo na yan. Kaya sabi ko sa inyo, hindi naman pwede na nag-aral ka ng algo, pseudo, tsaka flowchart. Programmer na ako. Hindi. Di ba? Pinag-aaralan mo palang paano magbasa ng plano. Hindi ka pa marunong magtayo ng poste, hindi ka pa marunong maghalo ng semento, di ba? Mag-series ng mga wires, hindi ka pa marunong nun. So, pinag-aaralan mo pa lang yung plano. Tapos yung pag-aralan paano magbasa ng plano, aralin mo na ngayon yung technical side, di ba? So, nag-aaral naman na tayo mag-code. So, alam natin na pag sinabing first mong gagawin, kailangan mag-input ka. O, saan natin ilalagay yung input? Di sa variable. Ano yung variable natin? Dalawa. num1, num2. O, num1, di ko na pag-iibahin. Pagsasamahin ko na num2. Ang classic nito, guys. Okay? So, input tayo num1, num2. Sunod, ano? Input second number. Okay, no? Na-declare na natin yung variable. So, gawin na natin yung sinasabi niya, input daw. So, mag-i-input ka ba agad? Siyempre, hindi. Magka-character out muna tayo dyan. Diba? Character out, bibigyan natin ng instruction si user na yung sinabi dito, input first number. Copy ko na lang to para din ako mag-type. Tapos, end of the statement or end line para bumaba. Ayan. So, usog pa tayo ng konti pa. Kaya pa yan. Ayan. Konti pa. Ayan. Nakuha ninyo, guys. Pagkatapos natin mag-display, so, ito na yung input. Ayan. Input natin saan? Sa num1. End of the statement. Tapos nyan, yung third instructions natin is mag-input naman tayo ng second number. So, the same din yan sa algorithm and pseudocodes. Diba? Input second number. Para-paras lang naman yan. Iba-iba lang ng way. Kung medyo gusto mo visual, meron kang flowchart. Kung ayaw mo nang naguguluhan ka sa pseudocode, di eto ka. Mag-conceptual ka. Mag-algorithm. Basahin mo yung algorithm. Diba? Pero, meron naman mga tao na talagang karamihan, mas bet nila pseudocodes kasi nakikita mo na agad yung structure. Napapaliwanag sa'yo. Nagkakaroon ka ng idea how. Hindi lang siya basta logical or conceptual. So, second input na tayo. Character out na naman. Kopyahin ko na lang to para hindi na ako mahirapan. So, paste natin dyan. Palitan na lang natin to ng bakit first lang? So, lagay na lang natin dito num1. Tapos dito, palitan natin ng num. Tapos, copy na lang natin to. So, actually, hindi mo na kailangan i-select lahat yan eh. Pag ang gamit mo VS Code, click ka lang dyan. Tapos, Control C. Tapos, dito naman Control B. Ganun lang. So, palitan lang natin yung variables. Saan masisave? Sa num2. Diba? So, nagawa na natin tong ikatlong algorithm. Sa fourth algorithm tayo. Ano yon? Add two numbers. Diba? So, concept masyado. Pero pag dito mo tinignan sa pseudocodes, magkakaroon ka ng idea paano niya ginawa. Diba? Magde-declare ka pa pala ng isa pang variable. Ano yon? Sum. Di akuha mo? Diba? Yun ang kaibahan nila. So, dahil nakita mo sa pseudocodes, mas maiintindihan mo ngayon. Dapat pala merong pang sum eh. Declare ka ng sum. Diba? So, pwede rin naman isama muna. Since pare-pares lang naman silang integer, dagdag mo na lang dito. Yan. Sum. Tapos dito, initialize mo yung sum. Bigyan natin ng value. Pag-aralan na natin to. Ang magiging value ni sum kapag kasi num1 plus num2. End of the statement. Ayan, nakita ninyo, diba? Num1 plus num2. Pagkatapos nun, i-output mo na. O kung babasahin mo kay algorithm, i-display mo na yung result. Paano ba mag-display? Kaya alam nyo na yan. Character out, tapos left shift, then lagay tayo ng the result is, tapos kabit natin yung sum. End of the statement. Yan. Pagkatapos ng output, guys, ano next? End na. So, eto na yon. Return 0 na tayo. That means, kapag nakarating tayo dyan, okay, program successful. Okay? Walang error in between. Bago natin i-run, may nakalimutan ako. Ayun, semicolon. So, pag nirun natin yan, guys, gagana na yan. So, eto yung ginagawa. Pinapakita ni algorithm at saka ni pseudocode at ni flowchart kung ano yung dapat natin gawin. So, enter tayo first number, 2 plus 3. The result is 5. Nakita ninyo, nakagawa tayo ng program. So, depende sa'yo kung ano yung mas gusto mo, di ba? Na instruction. Pinapakita ko lang sa inyo, sa mga nagtatanong, ano ba ang kaibahan ng flowchart, algorithm at pseudocode. So, sana guys, may natutunan kayo. Opo, kung may natutunan kayo, please share nyo sa mga klase nyo, sa mga tatanong sa inyo kung ano bang kaibahan yan, okay? I hope you learned something, guys. And if you do, please don't forget to click the subscribe button, like the video, and comment kayo sa baba. Baka meron pa akong hindi natatopic. Okay, nililista namin yan. Kagaya nito, may nagtatanong nito. So, gagawa namin ang video. Ganun, guys. Pag meron pa kayong mga topics na hindi namin i-discuss, comment nyo sa baba yung title, and I will really reply. Magre-reply talaga ako dyan, guys. Okay? Though, hindi ko lang masasabi kung kailan, pero God willing, sana magawa natin ng mga videos, yung mga sinasabi ninyong topic. Okay? Thank you so much for watching. See you on my next tutorial.